Masbate Community Development Broadcasting Network is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that would keep the people of Masbate well informed about the latest happening in the world. NCDBN. Ang NCDBN ay binubuo ng mga batikang mamamahayag mula sa Masbate Trimedia Club upang maghatid ng mga sariwang opinyon at balita sa loob at labas ng bansa. NCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito na abutin ang mga Masbateñong naninirahan sa anumang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. NCDBN, katuwang at kayakap ng mga Masbateño sa ipagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapang-api at mapang-abuso sa kapangyarihan. NCDBN, matutunghayan live sa www.livestream.co/NCDB Network sa ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dalog Angkahas Municipio. Tatatulo! Programang walang kinikilingan, walang kinagapihan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Inyo pong mapapanood tuwing Sabado at Linggo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Masbate Community Development Broadcasting Network at masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Ang inyong mga kasama sa programa nito ay si Padre Rene Binto at si kasamang Hener Chenmag Magbuhos. Magandang hapon mga kaibigan sa aming mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat sa ating mga ka-Facebook. Pinapabot po namin ang pagbabago ng aming schedule sa programang Tatsulok, kung saan sa pagkatuwing alas 2 na po ng hapon mapapanood nyo po ito sa Facebook. Sa tatlong bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa bilog lokal, Ticao, Burias, Masbate. Mainit na panahon po sa inyo ngayon. Dito po sa Masbate, ramdam na ramdam pa rin po ang mainit na panahon. At ang dagdag na problema pa ngayon po dito sa siyudad ng Masbate ay ang kawalan ng supply ng tubig. Maging sa supply ng kuryente, nagkakaroon pa rin tayo ng mga brownout. So, sa ating mga kababayan, nung nakaraang palang madaling araw, May 26, mayroon na naman pong pinaslang, binaril dyan sa may Barangay Nursery, kung saan namatay po itong si Noel Arthur Morillo, 27 years old. Residente po ito ng Barangay Malbog, Kawayan, Masbate. Ang nakabaril po dito sa kanya, Toto'y tumalong ka, tumaba kung kailangan. ang nakabaril po sa kanya ay si Ricky Bravante Dugan, alias Kuloy, 25 years old. Matapos po itong pamamaril, tumakas po itong suspect. Ayon po sa pag-iimbestiga ng City PNP, nagkaroon daw muna ito ng pagtatalo. Then nauwi po sa itong pagpatay dito sa biktima, itong si Noel Arthur Morillo. Anyway mga kaibigan,
ito pong pangyayari na pamamaril dito sa siyudad ng Masbate ay bigyan po natin ng pansin na kung saan marami na pong mga insidente na mga pinatay. Ito ngang pananaksak dyan sa may Ruhas, may Boulevard Road, na kung saan hanggang ngayon wala pa ring resulta kung ano na po ang nangyari doon, kung nahuli na yung pumatay doon sa biktima. At saka dito naman po sa itong suspect na si Ricky Brabante Dugan na alias Kuloy, ay ito pinagtataka natin kung paanong itong nakatakas samantalang ang siyudad po ng Masbate, para sa kaalaman po ng lahat, ay maliit lang po ito. Tsaka para kung sakwa na yung makatakas ka, kung talagang nagtatrabaho lang po ang ating mga kapulisan dito sa siyudad, ay hindi po itong mga krimen na ito ay maiiwasan na ito. Tulad ngayon, hanggang sa kasalukuyan, umiiral pa rin po ang gun ban dito sa, hindi lang dito sa Masbate, kundi sa buong Pilipinas. Dahil ayon po sa ating nakausap na pulis, itong si Major, yun spokesperson ng RSOTG, sinasabi niya magtatapos pa lang yung gun ban sa June 7 or 9 kung hindi ako nagkakamali. So ito nga pinagtataka natin kung bakit may nangyayari pa rin ito si Kuloy, bata pa to, 25 years old. So maring galing naman ito sa mga gimikan dyan. So yan nga napapansin natin dyan sa mga bar, dyan sa mga videoke bar. Yung mga videoke bar po, napapansin po natin, marami tayong mga nakikita na mga tao na mapapansin mo may mga, dahil sa iyong mga bag nila, hindi naman ito pulis. So, paanong hindi ito nasisita? So, dapat umiiral pa rin dito sa siyudad ng Masbate itong Uplan Bakal. Hindi yung kumo natapos na yung eleksyon, humihinto na o tumitigil na yung ating mga kapulisan sa mga dapat nilang ginagawa, lalo na kapag gabi, na kung saan talamak po yung mga krimen na nangyayari. Ito nga, mayroon na namang nabarel. Maging nung kwampo at 4 days ago, May 21, isang teacher po ang pinatay dyan sa bayan ng Balod. Hindi pinatay, binaril. Nabaril po siya. So, ligtas naman po ito si, ano bang pangalan nun, yung teacher na yan? So, ang sabi ng PNP, wala naman daw, tangkang panguhold up ang motibo kung bakit nabaril itong babae, itong teacher na to. Magpagabi, baka pagkamalangkat humandusay dyan sa tabi. Totoy, ano mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan ito? Ito pa rin pa mga kaibigan, kinukuha natin dito, tinatawagan natin ng pansin itong ang Provincial Director ng Masbate, si Colonel Sampaga, na kung saan mahirap po natin itong mahagilap. Mahingan sana natin siya ng paliwanag tungkol po dito sa nangyayari, hindi na po sa buong probinsya, dito na lang sa syudad, na kung saan parang hindi na nagtatrabaho kapag sa gabi wala tayong nakikita mga pulis na nagrurunda
Oo, mga 11 yan po. Alas 11 ng gabi hanggang madaling araw. Napapansin po natin itong mga motorista na parang nagkakaroon pa rin yata dyan ng anong tawag doon, kasamang J, yung karera sa motor. Oo, ang ingay dyan sa drag race, oo. Yung kwan dyan na kung saan baka maulit naman po na may madisgrasya dyan na mga motorista. At hindi lang po yan ang ating pinoproblema dyan. Kundi itong mga motorista na to, abala po ito sa ating mga kababayan na mahimbing na natutulog sa gabi. Dahilan sa mga tunog ng mga sasakyan ng mga ito, mga muffler to yung mga kasamang J, yung malalaki yung kuwan ng tambutso nila. Akala mo may dumaan na tren. Ang lakas talaga ng makabulahaw ng mga to. So tinatawagan natin ng pansin ang OIC City Chief ng Masbate na kung saan Chief, baka pwede mo namang pagkahating gabi, mga alas 11, mag-ikot-ikot naman po kayo dyan dito sa may lugar, dito sa may Boulevard Road, na kung saan madalas po dyan, nagkakaroon naman po dyan ng mga karera ng mga motor. At hindi lang po yan, marami tayong napapansin na mga minors na nasa mga videoke bar. Oo. Na kung saan, mga lasing na mga to, mayroon pa nga tayo na kung dyan na 2 babae nagsabunutan sa gitna ng kalsada. Dyan sa pagitan, dyan sa may corner ng ano ba yan? Dito sa may Boulevard pa rin yan. Ang kinuha natin. Oo, yung mga pulis natin parang hindi natin makita. Dapat sa mga ganong lugar, mayroong mga pulis na nakabantay dyan. Para at least naiiwasan natin na magkaroon ng mga ganitong mga insidente na kung saan ito nga mayroon pang namatay. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalangkat humandusay dyan sa tabi. Toto'y, alam mo ba kung ano ang puno? Punta naman po tayo mga kaibigan dito sa itong nabanggit ko palang kanina, yung kakulangan ng supply ng tubig sa syudad. Maging problema sa supply din ng kuryente. Na ipinagtataka po natin ang mga ganitong bagay kung bakit nagkakaroon tayo ng kakulangan ng supply sa tubig. So, baka may problema ito doon sa sinasabing itong Mobo Masbate Water District ay hindi pa nakapagbayad ng kanilang utang dito sa supplier ba yan? Yung kwa natin. Basta yung nalalaman po natin dito sa tubig na itong kwan yata, yung ginagamit na area ng itong MMWS, nagbabayad po ito dito sa, may supplier din pala to. So parang ito siguro yung may-ari ng lugar na kung saan nagre-renta sila dyan. Oo, yun po ang ating sikasuhin na makuha natin ang panig ng mga ng opisina ng Masbate Mobo Water District kung bakit nagkakaroon tayo ng shortage sa supply ng tubig sa buong syudad.
Puntahan naman po natin dito mga kaibigan, mga taga-subaybay, itong mga proyekto ng DPWH dito sa Masbate na hindi natin malaman kung saan ba talaga ang direksyon ng mga mga proyekto ng mga to. Dahil lang sa kabila po yung kanilang mga ginagawang construction, yung dito sa may Quezon, mayroong nagsasagawa sila dyan ng road widening. Samantalang dito naman sa may bahagi ng Quezon pa rin ito, bandang dito na po malapit sa may simbahan dito sa kasamang J sa may Coliseum. Oo, nag-asphalting po sila diyan. So, tapos yung bandang dulo nga napag-alaman po natin nung isang araw na may isang residente diyan sa Barangay Nursery na nagdala pa ito ng baril. Oo. Dinalhan ng baril yung operator ng backhoe. Lasing daw itong mamang ito. Hindi pa natin nakukuha ang buong pangalan nitong lasing, pinuntahan yung operator ng backhoe. Tapos pinagsisigawan. Oo, yun po ang nakarating sa atin. So, aalamin pa po natin yan, ang buong katotohanan dyan, kung sino ang pangalan ng lalaking yun, bakit. Oo, nagdala to ng baril. Tsaka bakit hindi malang ito nakuha ng ating mga kapulisan dahil sa hanggang sa araw na to nga ay umiiral pa rin po yung gun ban. Oo. So, yun ang dahilan kaya nating pinipilit makontak itong si Provincial Director Sampaga para makuha natin ang panig niya tungkol dito sa insidente na kung saan prominenteng tao daw ito na residente ng Barangay Nursery. Oo. Nagdala to ng baril tsaka pinagbantay yung operator ng backhoe. Kawawa naman po yung mama. Ginagawa lang po niya yung trabaho niya. Tsaka yung kumpanyan, yung mga apektado dyan sa road widening, na imbes nga, sabi nga nila, imbes na matapos na itong patrabaho nga ng DPWH, naantala na naman dahil sa lasing na to na pinatigil yung operasyon. Taka yung mga ginagawa nilang kumbaga tulay dahil sa malalim na yung area, pinagtatapon daw nito itong yung mga kahoy na ginawang tulay ng mga residente dyan para makatawid nga sila doon sa may kalsada. So sa susunod po natin na programa, tatalakayin po natin yan at makuha na rin natin ang panig nitong taong ito kung bakit niya nagawa yon. Ang dating munting bukid ngayon'y sementeryo. Toto'y kumilos ka, baliktarin at tatsulok. Tulad ng dukha na ilagay mo, Doktor. Binabati pala natin itong ating mga taga-subaybay dyan sa ibang bansa, sa ating mga ka-Facebook. Itong si Phil Rodrigo, nasa Germany po ito siya. Maging din yung si Maribik Chan sa Taiwan. Kumusta po kayo dyan? Sa abot po ng aming programang MCDBN. So malugod po naming inasahan na nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo po sa kapahamakan. Anyway, mga kaibigan, pag-usapan pala po natin itong nangyari kahapon nung isang araw. Nag-appear po tayo sa hearing naging representative po tayo sa hanay ng media sa isinagawang SW, search warrant dito sa
biktima kay Villanueva dyan sa Barangay Nursery. Naganap po ito noong 2014. So, nung isang araw po yung unang bista. So, naimbitahan po tayo doon na mag-appear. Dahil nga tayo ay naging representante ng media nung isagawa po ang SW ng PNP dito sa mga akusado. So, pag-obserbahan po natin, napansin po natin, kasi yung pang una po nating pagdalo sa mga hearing na ganyan, napansin ko po, habang nagkakaroon kasi marami pong mga nakapila po kami, balik kami ang pinakahuli Sabing ang appearance namin ay 30. So mga 11:30 na po ako na i-present ng piskalya. So nakita po natin kasi halos karamihan doon ng mga akusado tungkol po sa drugs. Iyon nga po na natin, mayroong mga taga-PDEA na tinanong din ng huwis. Tinanong siya about doon sa yung mga kung paanong nagkaroon ng witness, pina-witness nila doon sa mga sinasabi na kasamang tawag doon, yung mga evidence na kung saan bago naman isinagawa yung mga operations ng mga PDEA, wala naman doon yung mga sinasabing mga witness. Nag-witness na lang sila doon sa mga ebidensya na hindi naman aktuhan o nakita mismo ng isagawa yung nung makuha yung mga evidence. Na kung saan nahuli sa ibang lugar, yung inventaryo ginanap na sa police station. So, nagpatawag ng media, doon na ipina-sign doon sa isa din naming kasamahan na pina-witness na ito sinasabi na ito ay bahagi ng kanilang mga nakuha na mga ebidensya laban dito sa mga suspect. So, instead na ginawa ng huwis, parang pinagtuturuan niya itong mga operatiba ng PDEA, maging itong PNP, na kung saan ganun din ang nangyari. Sa part ko nga rin naman, na ipaliwanag ko rin, na nung dumating po ako doon kasi search warrant po yun sa bahay dito ni Mr. Villanueva, sa may bandang Ibingay. Ang na-witness po natin doon, mga kaibigan, mga taga-subaybay, nung isagawa po yun, nandun tayo nandun na tayo sa lugar. Pero nauna na po doon yung mga operatiba, yung mga kapulisan. Tapos, sinasabi nila may search warrant sila. So, tinatanong po natin yung search warrant, sinasabi nila nandito. So, parang naman nila na hindi nila kinuha kung ano ang laman doon, kung anong area lang ang pwedeng pasukin ng mga operatiba. Tapos, yun nga, bali 3 kwarto yun. Habang naghahalongkat tayo, habang sinesearch yung kabilang kwarto, magkasabay naman po yung kabila. Although, 2 nga po kami doon na media representative. So, baka nga yung kaibigan ko ang nakakita nung makuha po yung mga shabu na yun. Ang problema lang, nung matapos na yung operations nila, so nagkakahiyaan pa na sinasabi nila, pirmahan ko daw. Although yung mga nakita, may mga nakita ko doon mga drug paraphernalia. So yun lang kaya nag-sign po ako doon bilang representative ng media na kung saan naaktuhan ko rin po. Pero pagdating po doon sa shabu, hindi na po natin nakita yon. Oo.
Kaya ang ginawa ng piskal, sinabi niya na sige na lang sir, sa susunod lang tayo sasalang dahil hindi nyo naman pa, kulang naman pala yung nakita nyo o na witness nyo. Tapos yung nakumpay sa pa nating napapansin doon sa loob na yung may mga PNP personnel pala tayo na iwan natin kung ano ba ito. So, mga investigador na parang basta para nakakahiya yung mga kwan nila doon, no? Pinagtatawanan. Hindi naman akto na pinagtatawanan. So, may iba lang na natatawa dahil lang sa o baka kinakabahan lang po yung ating pulis na nandoon din na nag-witness na kung saan siya mismo ang nakahuli din. So, ini-interrogate siya nung abogado na kung paanong nakita niya. So, ang salaysay niya, sabi niya, basta nahuli lang daw niya, ginawa na lang daw niya yung trabaho niya. Pero pagdating po sa yung mga legal matters po, parang kulang po yung kanyang kaalaman. Yun lang po para nice lang po nating paabot sa ating mga taga-subaybay na dapat pag may mga ganong insidente na halimbawa kayo ay in-applyan ng SW o search warrant, so dapat bago makapasok yung mga operatiba doon sa area nyo, dapat kumpleto na sila. Mayroon na dong media representative, may taga Department of Justice na, may taga DOJ, o may barangay officials na magwi-witness. Huwag kayong basta-basta magpapasok na mga kung sino mang mga operatiba na yan, na basta na lang hahalughugin muna yung loob ng bahay nyo, na hanggat hindi nyo po nakikita ang mga yung media, taga DOJ, yung barangay officials. Kasi mahirap na. Isipin mo yung nahuli. 2013 pa ha. Tapos napansin natin kakulangan sa mga yun nga, nakita natin na pwedeng mauwi lang sa mabswelto lang yung biktima. Pero isipin mo naman, nagkuha na siya doon ng 3 taon sa loob. Dahil sa mahirap lang yung mama, hindi nakapag-bail. Ang problema, sabi niya kasi nakausap natin ng palihim na binulong sa atin na sabi niya planted daw yung mga evidence na sinasabing sa kanya nakuha. So, hindi po natin, baka dahil wala rin naman tayo doon sa pinangyarihan, pero may mga na-observe na po tayo na mayroong mga ganong insidente na rin po na ako din po ay minsan naimbita sa mga sinasagawang SW. Kaya lang po pagdating po natin doon sa lugar, nandoon na po ang mga operatiba sa loob, nakaplastada na yung mga ebidensya ng mga nakuha. So, ang ginagawa na lang natin, iniiwasan na lang natin ang mga bagay na yan na maging kabahagi pa. Dahil sinasabi ng batas na dapat sa pasimula pa lang ng plano nila, nandun na yung kasama na sa briefing yung media. So, naintindihan naman natin ang mga kapulisan, sinabi nga nila na para maiwasan daw na mag-leak o masunog yung kanilang operasyon, kaya ilililihim nila. Ang problema lang, yung mga technicality na yan, pag nandyan na sa hearing, ganyan, isa yan sa mga nakikita na kung bakit yung mga akusado napapawalan sala. Dahil sa mga technicality. Anyway, mga kaibigan, pansamantala po tayo magbe-break dahil sa meron lang po tayong kakausapin. Babalik po tayo.
Dagdagan mga bombang nakatutok. Tatasulo! Programang walang kinikilingan, walang kinagapihan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Inyo pong mapapanood tuwing Sabado at Linggo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Masbate Community Development Broadcasting Network at masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDD Network. Ang inyong mga kasama sa programang ito ay si Padre Rene Binto at si kasamang Hener Chenmag Magbuhos. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. Bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone.
Tatsulok! Programang walang kinikilingan, walang kinagapihan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Inyo pong mapapanood tuwing Sabado at Linggo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Masbate Community Development Broadcasting Network at masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDD Network. Ang inyong mga kasama sa programang ito ay si Padre Rene Invento at si kasamang Hener Chenmag Magpuhot. Yes, mga kaibigan, muli po tayo nagbabalik sa programang Tatsulok. Nakalimutan ko palang banggitin ang aking partner na si Father Rene Invento na kung saan ay nasa Cebu po siya ngayon dahilan sa may dinaluhan po itong seminar. So, Father, kumusta ka po dyan? Ingat-ingat po sa biyahe. Lalo't ngayon na matindi naman ang init ng panahon. Nako. Ito ang nakakatakot dyan. Na kung saan, 2 months ago, dito po sa Masbate, mayroong isang matanda po, hindi naman po gano'n itong katandaan, galing po ito ng Aroroy, papunta ng Masbate City. Sumakay po ito ng bus, ordinary bus. Pagdating po nila dito sa terminal ng siyudad ng Masbate, hindi na po ito, wala na pong buhay itong matanda na to. So, ayon po sa doktor na sumuri dito sa biktima, kwanda ito ng heat stroke. Na pinagtataka natin, wala man lang nakapansin ng mga katabi nito. Siguro maging sila din mismo, parang nakuan din nila sa sarili nila na talagang mainit ang panahon. So, inignore na lang siguro nila. Akala nila naiinitan siguro itong lalaking ito. Baka umuungol pa to. Sinasabi na siguro, baka umuungol lang ito dahil sa init ng panahon. Ayun. So, nung magsibabaan na, ginigising na po ito ng konduktor ng bus. So, yun po nangyari. Kaya sa ating po mga nagbabiyahe, mas mainam po na kung tayo'y nasa biyahe, magdala po tayo ng mga maiinom na tubig para panlaban po natin sa uhaw. Para maiwasan din po natin yung mga heat stroke na yan. So dito nga sa Masbate, so salamat na lamang at hindi ngayon nagkaroon ng brownout dahil kung nangyari pa po yan, parang sinakluban na rin po ng langit itong siyudad ng Masbate dahil sa tindi ng init ng panahon, wala kang tubig na magamit para pampaligo, tapos sasabayan pa ng brownout. Sos Mariosep, ano na kaya ang mangyari dito sa atin sa Masbate? So baka dito na sa pag-upo ni Antonio Ko, baka maibalik na uli yung magandang serbisyo sa ilaw at tubig. So kaya pinapasalamatan natin. Hindi pa naman nangyayari ang kanyang, kasi na-approve na po nito ni Governor ni Antonio Ko nung siya ay gobernador pa lamang. Ito mga pagbabago po dito sa Masbate na kung saan nagkaroon tayo ng magandang serbisyo sa ilaw at sa patubig. Siyang dahilan hanggat marami ang lubog sa kahirapan at ang hustisya ay siguro sa mga susunod natin na programa, mga kasama naman ulit natin si Father Rene Invento, dahilan sa sabi niya maaring bukas ng umaga narito na po siya. So sa mga pagbabago po ng schedule ng programang Tatsulok,
Pagpasensahan nyo na po dahil hindi namin ipaabot sa inyo ng mas maaga ang aming pagbabago ng schedule dahilan sa mayroon lang po kaming medyo nagkaroon lang po ng rescheduling. So ito, balik na po kami baka sa mga susunod na programa malipat din uli kami sa 11:30 or 11 to 12. So, pero nandun pa rin po ang aming na patuloy po kami makakapag-programa dito sa ng MCDBN. So, pinapasalamatan po namin na kasama ko si Padre Invento ang namamahala po ng MCDBN na kung saan itong may-ari po nito ay si kasamang Diosdados Dadong Briones, ang presidente. Ito po siya ang presidente ng media Trimedia. So kaya malaking bagay po sa amin na nakapagprograma po kami dito sa kanyang istasyon dahilan sa itong kanyang istasyon ay malaya po rito nakakapagpahayag ng kanyang saloobin ang mga media. Hindi na po nakokontrol, hindi na po katulad ng mga nakaraan na kung saan umiikot po yung nakakapag-programa lang po ng mga media, yung may mga sponsors na kapag yung mga nag-sponsors naman sa kanila, kapag may mga kabulastugang ginawa, ay hindi mo mababanggit nga naman yung mga pagkukulang niya, yung mga pang-abusong ginawa niya dahil sa mawawalan ka ng sponsors, hindi ka makakapag-programa. Dito sa MCDBN po, pinapayagan po ni kasamang Dadong Briones na kung ano man po ang nais mong sabihin wala pong pagbabawal yon. So malaya po dito ang media na kapag-programa, malaya po nakakapagsalita. Oo, yun lang po ang kanyang kwan. So malaking bagay po yan dito sa mga media sa Masbate. So anyway mga kaibigan, malapit na po tayong magpaalam. Kasamang Jay, ano ba yung susunod na magpo-programa ngayon? Pero antabayan nyo na lamang po yung mga susunod po sa amin. Sa aming mga kaibigan, sa aming mga taga-subaybay, pinapaabot po ni Padre Rene Invento ang hindi niya ngayon pagdalo o ang hindi niya ngayon makarating dahilan sa may mga mahalagang bagay siya pong pinuntahan. So, nagkaroon po sila ng seminar dyan sa Cebu. So, hoping na sa susunod natin na programa ay makasama na po ulit natin siya. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Kapag kamalangkat humandusay dyan sa tabi. Totoy, alam mo ba? Ipapakuha ko na rin po sa inyo in advance sa papag-uusapan po naman natin uli tungkol pa rin dyan sa Boulevard Road. Yung mga pagbaha dyan, mayroon po na naka-schedule po natin na ma-interview ang pamunuan ng City Engineering Office ng Masbate. At mayroon na pong pahayag si si Mr. Migo ng Penro about doon sa mga idinulog na problema dyan sa yung mga mangrove na pinangpuputol at maging sa kung bakit nabigyan ng mga permit yung mga hindi mga taga Barangay Bagong Bayan, lalo na itong mga dayuhan na mga inchik, kung paano nagkaroon dyan ng mga propiedad o kumbaga nabigyan ng rights na makapagkaroon ng pag-aari dyan sa may Boulevard Road. At maging ito mga politiko, mga prominente mga politiko, bakit mayroong yung mga naglalakihang construction nila dyan sa lugar na siya nagdudulot ngayon ng pagbaha kapag nagkaroon ng mga pag-ulan. So yan pong susunod na tatalakaang abangan nyo po sa susunod naming programa.
with Padre Rene Invento. So hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si kasamang Hiner Magbuhos at sa ngalan po ni Padre Rene Invento, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na ating programa. Tatasulo! Programang walang kinikilingan, walang kinagapihan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Inyo pong mapapanood tuwing Sabado at Linggo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Masbate Community Development Broadcasting Network at masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Ang inyong mga kasama sa programa nito ay si Padre Rene Invento at si kasamang Hiner Magbuhos. MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that would keep the people of Masbate well informed about the latest happening in the world. MCDBN. Ang MCDBN ay binubuo ng mga batikang mamamahayan mula sa Masbate Trimedia Club upang makatid ng mga sariwang opinyon at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbatenyong naninirahan saan mang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. MCDBN, katuwang at kayakap ng mga Masbatenyo sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at napang-abuso sa kapangyarihan. NCDB, matutunghayan live sa www.livestream.com/NCDB Network sa ilalim ng pamumuno ni Executive Director Dalo Angkahas Rioli City.